Hello mga idol! Gusto ko lang magpasalamat sa wakas ay may 2,000 subscriber na tayo mga lods. Thank you! Thank you ang babait ninyo mga lods. Bago tayo magpatuloy ay shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo Lods Marvin Naningat. Shoutout sa iyo din Lods Nilo Ostobo. Shoutout Lods Jihad Mabang. At sa iyo Lods Harold at pati sa anak mo na si Yuki Lopez ng Guagua Pampanga. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Yuseong, sinabi ni Gandewo na sa tingin niya na marami na siyang narinig patungkol sa nangyaring kaguluhan sa kantin. Nagpatuloy na siya sa pagbabasa ng report at nabasa niya na bumisita si Yuseong sa kalye ng Jongja sa ikatlong araw nito sa institute. Sinang-ayon na naman ito ni Cho Hui. Ayon pa dito na dumaan si Yuseong sa daungan ng mga bangka at bumisita sa Thousand Fragrance Village pati na din sa Armory Shop. Sinabi pa nito na binayaran niya ang maraming tao na nakasalamuhan ni Yuseong para malaman ang tunay na pagkatao ni Yuseong. At sa pagbisita nito sa Thousand Fragrance Village ay tumagal ito ng mga 2 oras doon, kaya kinausap niya ang isang tagabantay, at ayon dito na ang taong pumasok pa lang ay hindi niya ito kilala at wala siyang alam patungkol dito, subalit ang alam lang nila ay direkta itong nakikipag-ugnayan sa master nila. Pahabol pa ng bantay na sa tingin niya na mayaman ang tao na ito kahit pa kung titignan ay parang pulubi. Ang sa tingin pa nila na baka anak ito ng mayaman na negosyante. Inabotan pa ni Chowe ng karagdagan na suhol ito at tinanong niya pa kung bakit ito bumibisita sa lugar na ito. Pinagpapawisan naman ang bantay at sinabi nito na hindi na niya ito masasagot pa. Sa isip-isip ng bantay na hindi niya pwede na sabihin ang patungkol sa secret auction house na nagaganap sapagkat ito ay confidential. Kaya binawi ni Chowe ang pera, na kinabahala naman ng bantay, kaya binulong na lang ng bantay na si Yuseong at ang best mistress nila ay may relasyon at patagang nagmamahala na kahit ang manager nila ay direkta na nitong dinadala si Yuseong sa mistress nila nang wala man lang na kahit anong tinatanong, at kung titignan ang pagdalas na pagdalaw nito ay mahahalata na may relasyon talaga sila. Kinuwento na ni Chowe ang pangalawang destinasyon na pinuntahan ni Yuseong at ito ay ang paggawaan ng mga armas na ang pangalan ay Artbox, at sa lugar na iyon ay may isang tao siyang na-interview. Ayon sa taong ito na ilang beses na nito nakita si Yuseong subalit wala siyang masyadong alam patungkol dito, at kung sa ugali naman ay medyo mayabang, gayunpaman ay ang lakas nito ay hindi kapani-paniwala, kaya sa tingin niya na isa itong prodigy ng isa sa mga 5 houses, at kung sa pagbisita naman ito dito ay may kahilingan ito, subalit nakalimutan na niya ang tawag doon, basta nagdala ito ng makinang na bato at nakiusap na gawan siya ng sandata. Ang rason kaya bumisita ito ngayon dito ay para magbigay ng pangunang bayad sa pinapagawa niya. Subalit ang pinapagawa nito ay sobrang mahirap na kahit na ang boss niya ay aabutin pa ng ilang buwan bago matapos ito. Nagbigay ito ng 1,000 niyang para gawin ang sandata. Hindi siya makapaniwala na magbabayad ito ng 1,000 niyang para lamang doon. Biglang tinawag na ito ni Sokma at sinasabihan si Yeonbak na tatamad-tamad na naman ito. Kaya agaran na rin bumalik si Yeonbak sa loob habang humihingi ng tawad. Sa isip-isip ni Chowe na kung titignan ay parang hindi naman empleyado si Yeonbak dito kundi parang isang alipin. Kinuwento din ni Chowe na nag-imbestiga din siya sa daungan at may kinausap na matanda at ayon dito na hindi niya man alam kung bakit tinatanong siya nito. Ngunit sa tagal na niyang nagpapasada dito ay nakasalamuhan na niya ang iba't ibang klaseng mga batang mandirigma sa 70 taon niyang namamasada kaya madali na lang nito nakikita ang mga batang mandirigma na may potensyal na maging dakilang mandirigma sa hinaharap at sigurado siya na si Yuseong ay mabibigyan ng magandang kapalaran sa Higher Institute at pati na din sa Alliance. Makikita natin na inaantok lang si Gandewo sa mga kwento ni Chowe. Ayon pa dito nakatawa-tawa ang mabibigyan ng magandang kapalaran. Tinanong naman ni Gandewo si Chowe na kung para saan naman ang nakarecord na kakaibang pangyayari sa ika-7 araw ni Yuseong. Ayon naman kay Chowe na pumunta si Yuseong sa The Heavens and Archery Range sa Waryong Valley, dahil sa wala masyadong tao doon ay naririnig lang niya ang tunog na ginagawa ni Yuseong sa loob at ito ay nakakatakot na tunog.
Nagulat naman si Gandaewo sa ginawa ni Chohui kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito. Ayon naman kay Chohui na ganun ang tunog na narinig niya sa lugar ng pinagsasanayan ni Yuseong. Pinagpapawisan naman si Gandaewo habang sinasabi na sa ginawa ni Chohui ay ngayon ay nawala na ang antok nito. Ayon pa dito na bukod sa maingay at nakakatakot na tunog ay wala na bang iba pa na kakaiba sa mga ginawa ni Yuseong. Ayon naman kay Chohui na bumalik pa ng ilang beses si Yuseong sa archery range pero wala na siyang kakaiba pa na narinig doon. Biglang may naalala si Chohui at sinabi nito na may narinig siyang sigaw na parang nanggaling sa tigre. Sinabi naman ni Gandaewo na yung una ay malagim na tili at ngayon naman ay sigaw ng tigre. Kung sigurado ba daw na nagsasanay ito na Ana. Ayon naman kay Chohui na hindi siya sigurado sapagkat palagi lang ito mag-isa at wala din itong kahit na ano pang dala, kaya hindi na niya ito naimbestigahan pa. Ayon naman kay Gandaewo na parang nagsasanay si Yuseong ng espiritual na mahika, sinabi ni Gandaewo na kailangan pa nila imbestigahan pa si Yuseong. Sa ngayon ay pwede na muna itong mga nalaman niya. Tinanong niya din si Chohui kung ano ang masasabi nito patungkol kay Yuseong. Ayon naman kay Chohui na wala nang iba ginawa si Yuseong kundi maglakad ng parang itik, mag-meditate, at magsanay ng mga basic training. Subalit ang katotohanan na naglakbay ito pagkatapos ng Dragon Phoenix exam at hindi natin alam ang dahilan at kung saan ito pumunta. Sa tingin niya na may tinatago itong isang sekretong teknik at ang kanyang tinatayang kapalaran ay tumuturo sa isang hindi kapani-pani walang mataas na pagkakataon na magtago siya ng isang lihim na pagkakakilanlan. Napahanga naman si Gandaewo sa mahusay na pag-intindi kung ano ang tinatago na meron si Yuseong. Ayon pa dito nakaparehas sila ng iniisip. Pahabol pa nito na dapat ay panatilihin lang ni Chohui ang mga mata niya na nakabantay kay Yuseong. Sinang-ayon na naman ito ni Chohui. Napapahinga ng malalim na lang si Gandaewo sa iniisip nito. Ayon dito na sa tingin niya na narinig na ni Chohui na si Merem Highlord ay kontrolado na ang mga Jade Mine sa Henam Sect. Buti na lang ay hindi kabilang ang Henam Sect sa Five Nobles Houses. Sa ngayon ay wala nang pakinabang sa kanila ang Henam Sect. Narinig niya din na ang Merem Highlord ay magiging espesyal na panauhin sa huling araw ng pagsusulit sa kakayahan, at inimbitahan niya din ang isa pang espesyal na guro para maging panauhin. Sa tingin niya na may nangyayaring hindi kaaya-aya at naamoy niya ito. Sinabi naman ni Chohui na kung ganoon na ang espesyal na panauhin ng Merem Highlord ay ang subalit hindi na nito natapos ang sasabihin niya sapagkat sinabi ni Gandaewo na hindi siya papayag na magtagumpay sa binabalak nito ang Merem Highlord, kaya ang una muna nilang gagawin ay ang unahin ng 4 na pasaway na kinabibilangan ni Yuseong. Kailangan ni Chohui mag-imbestiga pa hanggang sa Soan. Sa kabilang banda ay tinanong ni Giho kung ano ang 4 na pasaway ng Soan. Ayon naman kay Soso na kung hindi pa ba daw ito narinig ni Giho, sila ang tinutukoy doon. Sinabi naman ni Yuseong na ang 4 na pasaway ng Soan, ang pinakamasasamang mga Daisy Polo ng first year na walang ginawa kundi gumawa ng gulo. Sa isip-isip ni Yuseong na paanong ang 3 pinakamahusay na Daisy Polong mandirigma ng Soan ay naging pinakamasamang mga pasaway, at mas lalo na kung bakit 4 na pasaway, dapat ito ay 3 lang. Kung titignan ang bata na ito ay parang wala lang sa kanya ang nangyayari. Hindi din ito taga-Soan at wala din itong ginawang gulo subalit naisabay din siya sa pagiging pasaway dahil sa pagsunod nito sa amin. Kung titignan ito ay parang wala siyang pakialam sa sitwasyon na meron siya. Habang tinitignan si Bongdeola ay sinabi ni Giho na ang bata na ito ay hindi din normal tulad nila. Ayon naman kay Yuseong na paano ni Giho nasasabi ng walang ingat ang mga salita nito. Sinabihan ni Yuseong si Bongdeola na tinatawag na ito ngayon na batang may sumpa. Kung okay lang ba daw ito kay Bongdeola, inaakusahan siya na nagbibigay ng sakit at mga pantal sa katawan ng ibang tao. Ayon naman kay Bongdeola na okay lang sa kanya, hindi na lang makapaniwala si Yuseong na okay lang iyon kay Bongdeola. Sinabi ni Soso na kung kumuha na ba daw sila Yuseong ng interview sa kakayahan. Ayon naman kay Giho na hindi pa siya kumukuha. Sinabi din ni Yuseong na hindi pa rin siya nakakakuha. Pati din si Bongdeola ay sinabi na hindi pa siya nakakakuha.
Sinabihan ni Soso si Giho na kung bakit hindi pa ito kumukuha sapagkat ang pagkakaalam niya na ang natitira na lang ay ang Kala Yuseong na House of Humanity. Ayon naman kay Giho na huwag siyang tanungin patungkol doon sapagkat sinabihan siya na bukas pa siya sa silang sa interview. Tinanong naman ni Yuseong si Soso kung nakakuha na ba ito. Ayon naman kay Soso na tapos na siya kumuha sapagkat hanggang bukas na lang ang pagsusulit nila sa kakayahan, at saka sigurado siya na halos lahat ng Daisy Polo ay tapos na din sa interview. Mapang-asar na sinabi pa ni Soso na kaya siguro siya lang ang nakatapos na sapagkat siya lang ang normal sa kanilang apat, kaya yung mga abnormal ay nilagay nila para bukas. Sinabi naman ni Yuseong na kung hindi ba daw alam ni Soso na ang lahat ng tao ngayon sa kantin ay nakatingin sa kanila, at wala nang iba sa institute ang kayang makakuha ng atensyon ng nakakarami bukod sa kanya, at para kay Yuseong ay hindi niya ito matatawag na normal. Inaasar naman ni Soso si Yuseong at sinasabihan ito na dapat ay sabihin na lang sa kanya kung nagseselos ito. Dismayado lang si Yuseong at tinanong ito kung bakit naman siya magseselos. Ayon naman kay Giho na kung sa totoo lang daw ay siya talaga ang pinaka-normal sa kanilang apat, hindi na mahalaga kung kumuha pa siya ng interview o hindi. Pahabol pa nito na, sabay turo kay Bongde Ala at sinabi na isang hindi pangkaraniwang dayuhan. Tinuro naman nito si Soso at sinabi na hindi pangkaraniwan ang ganda. Ayon naman kay Soso na ano naman ang masama patungkol doon, sabay turo naman kay Yuseong ito at sinabi na hindi pangkaraniwan sa pangkalahatan. Nakangiting pang-asar naman si Yuseong habang sinasabi na nanggaling pa talaga ang salita na iyon kay Giho. Pahabol pa nito habang nakapikit na huwag mag-alala si Giho, sapagkat magkakaroon ito ng hindi pangkaraniwang dami ng atensyon sa mga susunod na araw, na pinagtaka naman ni Giho ang sinabi ni Yuseong. Sa isip-isip ni Yuseong na kapag ang Merem High Lord ay tinalaga na si Giho bilang Daisy Polo nito bukas, ang lahat ng atensyon ay mapupunta sa kanya. Biglang may naalala siya, kaya tinanong niya si Giho kung bakit hindi pa ito nagpapa-interview sapagkat ito ay galing sa House of Earth. Wala pa siya narinig na binago ang pagkakasunod-sunod ng silang sa interview. Ayon naman kay Giho na paano naman niya malalaman ang patungkol doon, siguro daw ay binigyan na siya ng eksepsyon. Nagtataka si Yuseong sa nangyayari, biglang bumalik sa kanya ang nangyari dito sa kantin noong isang araw, kung saan ay dapat siya ang nasa sitwasyon noon ni Giho. Sa isip-isip niya na kung nabago na naman ba niya ang ibang bahagi ng kasaysayan, simula ngayon ay ang takbo ng mga pangyayari ay maaaring mag-iba sa kung ano ang naaalala niya. Marami na ang nagbago. Pero malakas ang pakiramdam nito na patuloy silang magbabago ngayon, at pati ang pagsasanay niya ng 14 na araw ay malaking epekto din ito sa kasaysayan nila, subalit kailangan niya lang magpatuloy, dahil ang buong mundo ay magwawakas kung wala siyang babaguhin. Tinawag ni Giho si Yuseong. Tinanong naman ni Yuseong kung ano ito. Ayon kay Giho na sinabi nito na magkakaroon siya ng maraming atensyon, kaya gusto niya malaman kung ano ang ibig sabihin ni Yuseong sa patungkol doon. Nagpalusot na lang ito at sinabi na si Giho ang magiging pinaka hindi pangkaraniwan sa kanilang lahat kapag natalo ito sa isang weirdo na tulad niya. Ayon naman kay Giho na kung gusto ba daw ni Yuseong na maglaban sila pagkatapos nilang kumain, sinabi naman ni Yuseong na gusto niya makipaglaban. Ayon naman kay Giho na mukhang ang maliit nilang si Yuseong ay malaki na ngayon, tumatawa habang nagpapalabas ng nakakatakot na aura ang dalawa. Samantalang sila Soso ay naguguluhan sa kinikilos ng dalawa, hanggang sa mapansin ni Soso si Bongde Ala na nakangiti at tumatawa na kinagulat nito, kaya napapahawak na lang ito sa ulo habang sa isip-isip nito na alam niya na siya lang talaga ang normal dito. Kinaumagahan sa araw ng pagsusulit sa kakayahan, ayon kay Yuseong na hindi siya sigurado kung ano ang pinagkakaabalahan ng iba. Ngunit sinusubukan nitong linisin ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagsasanay, kaya nagpatuloy ang ating bida magsanay sa aks at espada habang naglakad ng nakaitik at umiikot ng ilang ulit sa palibot ng valley. Bumibisita din siya sa Heaven's End Archery Range para pataasin ang kakayahan niya sa paggamit ng bow, at nagsasagawa din siya ng upside-down push-up kada umaga. Hindi niya man alam kung ang pagkakabuhay niya ulit ay nagbigay sa kanya ng obsesyon para lumakas, subalit
subalit mas komportable siya kapag tinutulak niya ang sarili nito sa limitasyon. Bagamat may ilang di inaasahan na pagkakataon, naglakbay siya sa Junguan nang nakaitik ang lakad, lumangoy sa karagatan ng napakalayo, at nagukay sa isang bundok gamit lamang ang kanyang sandata na mag-isa. Hindi siya sigurado kung ang kanyang nakaraang sarili ay maaaring magawa ang mga iyon. Akala niya na sinubukan na nito ang lahat sa kanyang nakaraang buhay. Pero ngayong sa pagbabalik tanaw niya, ay hindi naman siguro ganoon ang nangyari. Sinabihan na niya si Bongde Alan na aalis na sila para pumunta sa interview sa kakayahan. Sa lugar ng gaganapin ang interview sa kakayahan, bagamat ang lahat ay malayang mag-apply, ang pangunahing layunin ng panayam ay matukoy ang naangkop na mastery at akademikong schedule para sa bawat disipulo. Ang Sangho Valley ay gumamit ng 12 sanga sa lupa para sa kanilang mga pangalan ng dibisyon, habang ang Waryong Valley ay sumunod sa 10 makalangit na tangkay. The First Division ay binubuo ng mga nangungunang disipulo ng Institute na nabigyan ng pagkakataong magsimula ng pagsasanay sa alyansa kaagad. Ito ay kilala bilang ang Gap Division dahil ito ay nakatayo na kasing taas at ipinagmamalaki ng mga punong kinakatawan nito. The Second Division ay ang Yule Division na binubuo ng mga alagad na nagpakita ng potensyal tulad ng mas maliliit na puno sa kakahuyan. Kasunod ay ang mga tangkay ng apoy. Bayong ang Third Division ay binubuo ng mga mandirigma na kasing lakas at ningning ng araw. The Fourth Division, Giyong, ay binubuo ng mga alagad na kasing kasansero at tiyak na parang isang maliit na apoy. Sila ay tinuruan sa sining ng medisina. The Fifth Division, Mu, ay binubuo ng mga alagad na kasing tatag at maaasahan gaya ng malalaking bundok. Sila ay sinanay upang maging mga instruktor sa hinaharap ng MERM. The Sixth Division, Gi, ay binubuo ng mga pambihirang mathematician na sinanay na maging mga eksperto sa armas at technician. The Seventh Division, Gayong, ay mahusay sa paggamit ng mga komplikadong sandata tulad ng chainstick, mace, at latigo. The Eighth Division, Sin, ay mga strategist na nakipaglaban pangunahin sa kanilang isip kaysa sa kanilang mga katawan. The Ninth Division, Im, ay ang pinakamatandang mga disipulo sa karaniwan. Itinaguyod nila ang mga kaugalian at tradisyon ng MERM. At sa wakas, ang 10th Division, Gai, ay binubuo ng mga disipulo na hindi pa rin nakakapagpasya tungkol sa kanilang mga landas sa MERM. Ang bawat disipulo ng Waryong Valley ay gustong ipakita ang kanilang pinakamahusay na pagganap sa mga pagsusulit sa kakayahan para mapunta sila sa mga division na gusto nila dahil ito ay mahalaga para sa hinaharap nila bilang isang mandirigma. Napansin ni Yuseong na hinahayaan sila maglagay ng division na gusto nilang mapuntahan. Alam niya na ang nakakarami sa mga disipulo ay ang First Division ang ilalagay ng mga ito sapagkat kapag napabilang ka sa First Division ay maganda na ang kalalabasan ng hinaharap mo bilang isang disipulo. Napapaisip si Yuseong kung ano ang ilalagay niya dito. Sa kabilang banda ay natapos na ang written exam nila. Sinabi ni Bongde Alan na kung pwede daw sila magsabay na ni Yuseong, na sinang-ayon na naman ito ng ating bida. Dumating si Giho at tinanong si Yuseong kung saan na ito papunta. Ayon naman kay Yuseong na itigil na ng mga ito ang pag-acting nila, alam naman niya na talagang hinintay siya ng mga ito. Ayon naman kay Giho na dapat ay may kaunting pasasalamat man lang daw si Yuseong kung alam niya iyon. Sinabi pa nito na kung kumusta naman ang written exam nito. Ayon naman kay Yuseong na kung ang tinutukoy ba ni Giho ay ang pagsusulit sa kaalaman sa matematika at mekanikal. Sinabi nito na hindi siya sigurado sa patungkol doon, ang sa tingin niya lang na maganda ang magiging performance niya ay ang pagdating sa pagsusulit sa stamina. Biglang dumating si Soso, na kinagulat naman ng dalawa. Tinanong ni Yuseong ito kung natapos na si Soso sa lahat ng pagsusulit nito. Ayon naman kay Soso na kaya nga siya nandito kasi natapos na niya ang lahat. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na hindi nga sila tatawagin na 4 na pasaway kung hindi kasama si Soso. Napapangiti na lang ang tatlo, nadidismaya habang sinasabi ni Soso na ayaw niya masama sa grupo ng mga pasaway. Ayon naman kay Yuseong na kailangan ni Soso makasama sa grupo na iyon sapagkat ang tawag sa kanila ay 4 na pasaway. Masisira ang bilang kapag hindi siya sumama sa grupo
grupo. Tumatango na lang si Giho at Bong Deala sa mga sinabi ni Yuseong, subalit biglang nagsalita ang mga tagabantay ni Soso at sinabi nito na si Soso daw ay hindi nararapat na mapabilang sa kanilang mga pasaway. Ayon pa sa isa na tama ang sinabi ng kasama niya kaya itigil na daw nila Yuseong ang pagdadamay kay Soso sa mga walang kwentang kalokohan nila. Nakakatakot na tinignan sila Yuseong ng mga ito habang binabalaan sila na huwag gagawa ng hindi maganda kay Soso. Nadidismaya na lang si Yuseong sa nakikita niya, sa isip-isip nito na nakakakilabot ang mga ito. Seryosong sinabi ni Yuseong kay Soso na mas magiging ligtas si Soso kung magtatapos si Soso sa higher institute na kasama sa paligid niya ang mga tao na ito. Hindi maintindihan ni Soso ang gustong ipahiwatig ni Yuseong. Ayon pa kay Yuseong na huwag na intindihin ang sinabi niya, hindi naman daw ito importante. Naiinis si Soso sapagkat ganyan na naman ang sinasabi nito. Sa isip-isip ni Yuseong na mabuti na din na may mga nakakatakot na mga grupo ng lalaki ang nakapaligid kay Soso. Kasi alam niya na may magpoprotekta dito kahit pa hindi siya magtagumpay. Sa kabilang banda, ang huling interview ng mga pagsusulit sa kakayahan ay orihinal na dapat isagawa sa Dragon Tiger Palace, ngunit sa ilang kadahilanan, inihayag nila ang final interview ay gaganapin sa isang special training hall sa labas ng palasyo. Sa isip-isip ng ating bida na hindi niya inaasahan na magagawa nilang palitan ng lugar, habang nakapila ay kinukuha ng guro ang mga test papers nila bago pumasok. Nakita ni Yuseong si Chorang at Jong Myung. Sa isip-isip niya na kung nandito din ba ang mga ito para kumuha ng interview, or nandito lang para manood katulad ni Soso. Medyo nakakatakot na makita sila dito. Tinawag na ang ating bida para sa susunod na lang sa interview. Sa isip-isip niya na may masamang pakiramdam siya na mangyayari, at kahit kailan ay hindi pa siya nagkamali patungkol sa masayang pakiramdam na ito, biglang may napansin ito sa gilid niya, na pagtanto ng ating bida na ang mga ito ang mag-i-interview sa kanya. Pinagpapawisan ng ating bida nang makita si Ran Nongdo. Napapatanong na lang siya kung ano ang ginagawa nito dito. Dapat daw ay hindi pa ito ganap na magaling sa pinsala nito. Napansin din ni Yuseong si Master Honjin. Nagtataka siya kung bakit kasali din ito. Napansin niya na nakangiti ito sa kanya. Ang makita ito dito ay hindi niya kinakasaya. Sana daw ay hindi pa ito natalo sa pakikipaglaban sa politika sa Mount Wasek. Nakita naman ng ating bida ang Merem High Lord na si Chong Jegel sa gitna. Hindi siya makapaniwala na kasali din ito. Kung inutusan na naman ba daw ito para bantayan siya kaya nandito ito. Kahit kailan ay hindi niya pa narinig ang isang Merem High Lord na nagpakita sa interview ng kakayahan, at kahit na sa dati niyang buhay ay hindi naman ito lumahok noon sa interview ng kakayahan noong pinili nito si Giho bilang unang disipulo nito. Pinagpapawisan ng ating bida habang iniisip na masyado na niyang nabago ang takbo ng kasaysayan, at ang isa pang importante ay bakit kasali dito si Gandewo. Kahit kailan ay hindi ito sumali sapagkat para sa kanya na ang mga interview sa kakayahan ay itinuturing niyang walang kwenta, subalit sa tingin niya na kaya ito nandito dahil sa paglahok ng Merem High Lord at saka hindi pa din niluluklak ang bagong chancellor nila. Kaya may posibilidad na ang magiging bagong chancellor nila ay nandirito ngayon. Tinignan ng ating bida si Master Honjin. Iniisip niya na kung ito ba ang magiging bagong chancellor. Ngunit sa isip-isip niya na imposible ito sapagkat wala pa itong koneksyon sa Merem High Lord sa panahon ngayon. Hindi ito pwedeng italaga bilang chancellor dahil lang sa ginawa niyang pagpapatigil dito sa pag-inom ng alak. Kaya may posibilidad na ang tao na ito ang magiging chancellor sapagkat sa lahat ng nandito ay ito lang ang tao na hindi niya pa nakikita dati. Dapat ay may narinig na siya noon sa dati niyang buhay sa patungkol sa isang mandirigma na may kulugo sa mga mukha nito. Biglang ginamit ni Yuseong ang third eye niya. Nagulat ito sa nakikita niya dahil ang tao na ito pala ay si Master Bongnam. Nagugulantang na lang ang ating bida at napapatanong sa sarili kung ano ang ginagawa ng matanda na ito dito. Hindi rin siya makapaniwala na kung paano nagagawa nito na mapalitan ang hitsura niya at bakit ganyan na may kulugo pa talaga.